earthquake that was higher than that, no, in recent history. So I hope the government, especially the government, no, I hope they are able to do much more, no, kasi talagang sila lang talagang inaasahan ngayon ng mga victims doon sa mga lugar na yun. Opo, tsaka nakita natin na Sir Anthony, si VP Sara very hands-on, no? Sa, lalo yes. na, especially Mindanao eh. Yes. Baluarte ng mga Duterte, Mindanao. At hindi basta-basta, last year, nagkaroon po ng malakas din na lindol. Some parts of Region 12, Sultan Kudarat was very, very affected. Meron pang mga pagtama ng malalakas na bagyo. So talagang, the Vice President is giving back to the people na nagtiwala sa kanya, sir. Well, yes, that's correct, no. As a matter of fact, hindi lang naman ngayon yan, no. Even before, when she was in the local government of Davao City, as both vice mayor and mayor, nakita na po natin na very hands-on siya, no. Very involved siya sa lahat ng programs. She's very aware of what's going on around her when she was both mayor and vice mayor of the city of Davao, no. And of course, true to form, ganun pa rin ang ginagawa niya ngayon bilang vice presidente, no, sa ating bansa. So I think this is already her style of governance, no. Very on top of everything. Talagang alam niya kung ano ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Opo. Sa inyong experience, sir, bilang nakapaglingkod din po kayo sa local, naging governor din po kayo, gaano po kahalaga yung experience sa local government na mismong ikaw ang nagplano, nag-execute, at nagpatupad ng mga programa na pagdating mo on a national scale, hindi ka naman bibigla at alam mo ang pagtugon lalo na sa crisis situation? Malaking bagay po yan, ano? Lalo na pag dumaan ka ng either mayor or governor, no? Because you're like a little president. You have the resources of government under you. You have all the departments. In my case, kasi governor ako dati, so of course lahat ng mga departments under sa probinsya, nagre-report lahat yan sa inyo. And of course, meron kayong support from the military and the police, no? So it's a more difficult job compared to a congressman, no? Because you have to really be in the area all of the time. Pag mayroong mga problema, ikaw talaga ang first responder. You have to make sure that especially when there are disasters, dapat talaga ang unang-una mong gagawin dyan is planuhin kung paano ka papasok, how to make sure that the essential relief goods reach the correct beneficiaries, no? And it's a difficult process, pero yun talaga ang trabaho pagdating sa mga ganyan. That's why, gaya ng sinabi natin kanina, there's only so much we can do. Like ako, I'm already a private citizen, I'm no longer in government, so anytime makakatulong po ako, sinusubukan kong tumulong in my own way. But of course, iba po yung resources ng gobyerno, no? That is why importante talaga na not only the national, no, even the local. I've been reading also news articles or comments from Facebook's accounts from different LGUs that they're also preparing relief goods to be sent to the victims, no. So of course, maraming salamat, no. Talagang kailangan magtulungan talaga tayo. Hindi ito panahon sa pamulitika, panahon ito para sa serbisyo, panahon para tulungan po ang ating mga kababayan na naghihirap ngayon dyan sa Mindanao. Opo. Marami pong hamon ngayon, sir, no? At mukhang uunahin yata ang impeachment talaga. Sa kabila po ng mga challenges natin sa gasolina, crudo o yung oil supply natin, hindi na po yata matatapos itong gulo sa gitnang silangan. Na alam naman po natin, domino effect sa Pilipinas. Nagbabadya po yung malakas. Nabalataan mo ba, Super El Nino? This coming October? Yes. Last quarter ng taong ito. May mga bagyo pang paparating. May mga biglaang lindol pa. Tapos impeachment. Anong tingin mo dun, sir? Ako, talagang napakaraming challenges, no, sa ating bansa. And of course, this will continue on. Gaya ng sinabi ninyo, ang bagyo hindi nawawala, ang disaster hindi nawawala. And of course, especially with the ongoing crisis in the Middle East, no, sa gitnang silangan, talagang apektado tayo dito sa Pilipinas. Kahit na napakalayo natin
sa Iran, apektado tayo, no? Nakita natin in recent reports that ang ating anong tawag na ito, inflation has already reached 7%, no? A lot of experts are saying na baka maabot pa ng 10% yan by the end of this year, no? So I hope hindi po na mangyari yan. But again, these are things that we need to address immediately. Of course, ang ating employment, underemployment, malaking problema din yan. Ano? Nakikita natin na a lot of companies now are already reducing the number of hours for employees, no? So that's why a lot of people now, tumataas po ang underemployment rate natin, ano? Dahil naghihirap din ang mga kumpanya ngayon. And of course, when you are a company, pag businessman ka, ikaw nagpapatakbo ng negosyo mo, pag mahina ang benta, ang una mong gagawin talaga, magbabawas ka ng tao, magbabawas ka ng oras, and that is why napakalaking problema ang hinaharap ng ating bansa, no? And if you were to ask me, I would have preferred that, as I said, itigil na muna ang politika. Masyado po maaga, no? I cannot remember a situation like this na as early as 2023, nag-uumpisa na ang discussion sa politika for 2028, no? So imagine 5 years before election, namumulitika na tayo. Imbis na nagtutulungan tayo, imbis na sinusolusyonan natin ang problema ng ating bansa, ang naging nangyayari ngayon, namumulitika tayo and we're wasting all our resources on politics, no? And that is why I believe that might be one of the reasons bakit marami tayong problema ngayon. Opo. Well, in that case, bago lang po si Partner Admar, dapat rin ba natin, kasi syempre, ang sinasabi nila accountability ang sinusulong sa impeachment. Kung wala daw impeachment hearing laban kay VP Sara, di daw ba natin gusto ng accountability? What are your thoughts about Well, tama din yan, ano? Pero ang nakakatawa kasi rito, ang gusto nilang accountability is only the accountability of one person, and that is the Vice President, no? Nakita na po natin ito na in the past years na lumabas na itong mga issue ng flood control. Ang presidente mismo ang nagsabi, ang nag-report nito sa kanyang SONA in 2025. Nung sinabi niyang mahiya naman kayo. So, na-expose na po ng ating presidente yan last year. So, dahil dyan, dapat siyempre ang taong bayan nag-expect din ng accountability sa nangyari pong flood control projects na ghost projects, no? And that is why ako nakikita ko na talagang base sa mga sinasabi ng mga witnesses, especially itong mga sundalo na lumabas, talagang massive ang corruption sa ating gobyerno ngayon in the last few years, no? And until now, I have not seen any credible investigation to hold these people accountable. Itong mga sinasabi nating masterminds, no? And as a matter of fact, I find it strange that we keep talking about the fact that the Vice President should be accountable, pero pagdating po sa mga ibang mga opisyales, parang masyadong tahimik, no? Except for a few, of course, nakikita natin na nabanggit na nga si Senator Jinggoy and some other senators, and of course, nabanggit na rin na ang mastermind, si Zaldico, nabanggit na rin ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. But again, it remains to be seen kung talagang merong mangyayari sa mga investigation na ginagawa nila ngayon. Sir Anthony, magandang gabi, may gabi. Ang sa huling pagkakaalam ko, si Inday Sara Duterte ay Vice President. Pero iniintriga siya at hinahanap siya after nung nagkaroon ng lindol sa Mindanao, hinahanap siya na para bang siya yung presidente na may makapangyarihan. Ano masasabi niyo po dito? Kasama na rin po, sir, yung mga laging naghahanap ng rason na
kumukonekta agad sa mga Duterte. Duterte may kasalanan. Pag may mga issue dahil sa Duterte, na po masasabi niyo po dito sa mga intriga? Well, gaya ng sinabi natin kanina, talagang politika, no? This is all politics. And that is why napaka-unfortunate natin dahil, as I said, 5 years before the actual elections, nag-aaway-away ng ating mga leaders dahil sa upcoming elections nga sa 2028. And as a result, marami mga hindi na naasikaso ng mga problema. Despite the fact na maraming yung mga tao dyan sa gobyerno, sa administrasyon, nagsasabi na talagang tinututukan nila. Ako, I believe that more can still be done, no? And I also believe that if this infighting in the government, especially when they started doing this itong Quadcom hearings because of the confidential funds. Ako sa tingin ko, kung hindi nagka-problema si Vice President Sara at saka si Speaker Martin, I don't think we will be having these problems right now, no? So talagang ako naniniwala ako doon po nanggagaling yun, ano. Again, it's because of the 2028 elections. Opo. Sir, noong nagkaroon po ang unit team, umaasa talaga yung taong bayan, lalo na pagbaba ni former President Rodrigo Duterte, mas mataas pa yung grado niya nung pagbaba niya kumpara doon sa pag-upo niya bilang presidente. So kumbaga, ito rin yung naging tema ng unit team na ipagpapatuloy, sabi pa nga, dadagdagan, yung build, gagawing build better more. Kaya sinuportahan itong tandem na ito. Ano na po kaya ang nangyari doon, sir? Lalo na maraming mga pangako, umaasa sila na may pagtutuloy. Lalo na po sa inyong lugar dyan po sa Mindanao, kabilang doon sa inaasam ng ating mga kababayan, ay yung Mindanao Railway. Pero parang nagiging huli na. Though, gumastos na tayo ng malaki din dito para sa pag-aaral po sa implementation ng project, sir. Of course, again, balik na naman tayo sa politics, no? When we campaigned in 2022, no, for both President BBM and Vice President Sara under the unit team, I recall ang sinabi ni Vice President Sara is the reason she supported President BBM is because they were expecting continuity, no? Lahat po ng mga programa na naumpisahan ni Presidente Digong ay ipapatuloy ni President BBM, but unfortunately nga hindi nga ganoon nangyari. And again, as I said earlier, I think it is again because of politics, no? It is very clear that klarong-klaro no, that meron talaga mga tao within the circle of the president who do not like Sara to be the next president, no? For whatever the reasons are, no? Unfortunately, it seems to me na mukhang hindi nakokontrol ng ating presidente itong mga taong to, no? And I think that's where the problem is. Yan po ang source ng problema natin. There are people within the circle that are doing things to ruin the vice president, and the president is not doing anything about it. So tuloy, ang taong bayan naniniwala na siguro utos ng presidente kasi wala namang ginagawa ang presidente to stop this politicking that's going on, no? So, yun po ang nakikita ko dyan. Opo, at bilang kaalyado po ng mga Duterte, bakit hindi ang mga Duterte ang problema sa bansa po, Sir Anthony? Talaga naman hindi talaga ang problema ang Duterte, no? Sa nakikita ko talaga, it's the administration that's the problem. I don't even want to say it's the president because I really don't know if he is the one that's giving the orders, no? But as I said, to me, maliwanag sa akin that there are people around him who are doing things to discredit the vice president, to ruin the vice president, to make sure that the vice president is not eligible to run in 2028. And a lot of people believe that all of these instructions are coming from the president. Kasi nga, tahimik ang presidente, no?
And sometimes may mga conflicts. Kagaya nung, remember that time recently, nung pinasukan ng NBI yung Senado. Yung sinasabi nilang under siege yung Senado. Sabi po ng bloke ni SP Cayetano. Hours before that happened, sinabi ng presidente sa news that wala naman siyang instruction na papuntahin yung mga NBI doon. Sinabi niya, nakausap niya si Director Matibag. And yet, despite that, nandun yung mga NBI ang sinasabi nila sa GSIS. Pero isang building lang naman yung GSIS at saka Senate. No? So, again, there are conflicting statements, no, within the administration. Tuloy, ang tao, hindi na ngayon malalaman kung saan ba sila maniwala. No? And that is a big problem, no? Because if you're running a big bureaucracy like the Philippine government, importante talaga na ang instructions ng presidente very clear at yun ang sinusundan ng mga tao sa ilalim sa kanyang pwesto. No? Of course, we're talking about the secretaries, the bureaus, whatever. They all have to work together in unison under the direction of the president. And I think that's one of the problems that we have right now in our government, no? Opo, sir, dito po sa recent survey, sa kabila po ng talagang mainit na mga kritisismo, mga aligasyon na sisira sa pangalan po ng pangalawang Pangulo, nananatili pa rin pong mataas. Siya po yung pinakamataas sa lahat po ng mga pinakamataas na mga opisyal ng gobyerno. Nananatiling mataas ang pangalawang Pangulo kumpara sa mismong Pangulo na negative 15 kumpara sa positive 29 na net satisfaction rating. Sa tingin nyo po, saan ito nagmumula? Saan ba nahugot ito? At bakit mataas pa rin ang tiwala ng nakararaming mga Pilipino sa pangalawang Pangulo? Again, itong survey ni Vice President Sara, no, it's very consistent. And to me, it shows that the people trust her. That they believe in what she's doing. And if you look at the style of the Vice President, she doesn't talk about politics eh. No? Kung napansin niyo, hindi politics ang pinag-uusapan ng ating Vice Presidente. All she does is she just goes around the country, bumibisita siya pag may mga invitations. Once in a while, she'll talk about pag-uusapan niya yung mga nangyayari sa gobyerno. Pero bihirang-bihira ka makarinig ng mga political statements, no? And on the other hand, as I said earlier, it seems like the whole government is concentrating, the administration, no, of the president, it seems like they're all concentrating on discrediting the vice president, making sure that she's not able to run in 2028. Alam naman mga Pilipino, mahilig sa mga, anong tawag niyan, yung underdog di ba? So parang, I think, ang tingin ko dyan, baka ang mga kababayan natin, nakikita nila na inaapi na masyado ang ating Vice Presidente. And that is why the support remains to be there, no? And of course, the other result is that bumabagsak ang ratings ng ating Presidente because of that. Opo. Sir, bago lang ulit si partner MJ, mula nung nagka-watak-watak na ang unit team at sa iba na nakipag-unit team, marami pong mga dati kaalyado, dati rin sigurong malapit or naging pumanig dito kay Vice President Sara Duterte, nawala na po. No? Ano po ang itong magandang lesson? Kasi, kumbaga, nababanggit na rin ni VP Sara na wala talagang, kumbaga, tanggap na niya yung mga pangyayari. Sa tingin niyo po, pag alam niyo naman po, papalapit na yung eleksyon, mataas pa rin yung kanyang sa survey niya, rating pa rin niya, siya pa rin yung pinakamalakas na nalilito pa ata yung mga kalaban kung sino yung itatapat sa kanya. Yung mga political butterfly po na babalik ulit dito, ano sa tingin niyo yung magiging pagtanggap dito ng pangalawang Pangulo? Kasi nag-decide na rin ang PDP laban din. Though hindi PDP laban si VP Sara, sabi nila na kung sino man yung susuporta nga dito sa impeachment,
kailanman hindi na sila magkakalong sa mga ito. Ano po masasabi niyo po dito, sir? Unang-una, no, ang ating bansa kasi, sa ating konstitusyon, pinapayagan kasi ang multi-party system. No? That is why napaka-normal na sa ating bansa na ang mga opisyales lumilipat ng partido. No? So, hindi sila sumasali sa partido dahil sa ideology ng partido. Instead, sumasali sila sa partido dahil sa kung sino ang presidente nila sa partido na yun. Ano? And that is why isa yan sa mga nakikita nating problema sa ating constitution. And as a result, normal na, no? Nagiging normal na in every election na yung mga kandidato na tumatakbo under the administration in the last election, pagdating sa next election, lumilipat sila, especially pag presidential elections na, no? And I guess we will see that again in 2028, no? I understand because galing din ako sa Kongreso, no? When you are a congressman kasi, lahat po ng mga projects, programs na dinadala ninyo sa distrito, galing po sa pondo ng national yon. Hindi kamukha ng mayor at saka governor, you have your own funds from the LGU and yun po ang ginagamit sa mga programa ninyo sa inyong mga probinsya, sa inyong mga syudad and munisipyo. No? Pero ang congressman kasi, nagdidepende po yan sa programs sa pondo ng national government. And of course, to be able to para makakuha ka ng pondo sa national government, of course, you have to support the current administration. So, alam po natin yan, ano? And I think that's probably why a lot of congressmen from Mindanao, even in Davao region for that matter, no? Maraming sumuporta sa impeachment, no? And again, we will have to wait and see kung anong gagawin po nila sa 2028. I heard that report, no, Admar, na PDP has mentioned that yung mga pumirma or yung mga nag-yes sa impeachment ni Vice President Sara, hindi na pwedeng lumipat sa PDP. Well, that's their decision, ano? And but that will not stop a person from supporting, 'di ba? Because a congressman can support Vice President Sara in 2028 without having to go to PDP. Kasi meron pang mga ibang partido dyan di ba? So, I guess that's going to be very interesting, no? Kung ano pong mangyayari sa 2028. But definitely, alam ko na mangyayari dito because as I said, I'm a former politician. Kung saan malakas ang kandidato, doon talaga sumasama ang mga tumatakbo sa Congress at saka sa governor. Kailan kaya yan mararamdaman natin, sir, by ano na yan? After the approval of the 2028 budget. Oh. Ay, ganon. Tingin ko because siyempre ang mga congressman, they will not jump early kasi sayang naman yung budget sa 2028. Remember, pag tumatakbo ka ng congressman for example, or governor or mayor sa 2028, tapos wala kang projects madalas sa lugar mo during the year of the campaign, may problema ka, no? So, they have to make sure na while they're campaigning, meron silang maituturo na projects na ito galing sa government through the initiative of Congressman Juan de la Cruz. Ito ang dinala ko dito. Pero kung maaga kang lumipat, baka mabokya ka at wala kang madalang proyekto sa lugar mo. So ako, ang tingin ko dito, this movement will start moving itong mga kandidato na mag-move from the administration to the candidacy of Sara Duterte. I think this will happen after the 2028 budget hearings. Anong fearless forecast mo, sir, sa impeachment? Makukuha ba nila sa Senado? Ako, again, marami na po mga lumalabas na rin sa mga social media kung ilan ba talaga ang kailangan para makonvict ang ating
Vice Presidente. And based on the Constitution, for me, it is very clear, it is 16 votes. 2/3 of all the members of the Senate. And there are 24 and not 22 senators right now. So based on the 24, 2/3 of that is 16. And so I do not believe that there are 16 senators who will convict Sara Duterte. Opo, kung ma-approve yung impeachment, granting, for the sake of conversation, anong mangyayari sa Pilipinas? Tatahimik ba o gugulo lalo? Wow. Actually, ito nakikita ko no? And I hope it really doesn't happen, no? Kasi kawawa na naman ang bansa natin. Pero nakikita kong problema in the near future, itong problema sa Senado, kung sino ang Senate President, no? For as long as there is no 13 in the block of Senator Gatchalian, wala silang mahalal na Senate President, no? So in the meantime, in my opinion, based on what I have seen, based on the 1987 Constitution, binasa po natin yan, yung mga important provisions for this particular topic, nakita na rin natin, nabasa na rin natin yung Senate rules, no? To me, I believe that the Senate President is still Alan Peter Cayetano. As a matter of fact, sa akin, questionable nga yung ginawa nilang pag-declare ng vacancy yung Senate President Pro Tempore, Secretary General, and the Sergeant at Arms. No? Kasi po, yun yung 4 na officers ng Senado and maliwanag po nakalagay sa Constitution at saka sa Senate rules that you need 2/3 or 13. Sorry, not 2/3. Sorry, you need a majority of all the senators, no, which is 13, to be able to replace these people. No? So, yung kanilang pag-declare as vacant, these 4 positions, sa kanilang pag-boto ng bagong Senate President Pro Tempore, bagong Secretary General at bagong Sergeant at Arms, I think that is not constitutional. I think that is illegal. No? So, again, that's where nakikita ko magiging problema. No? Kasi again, the question is, right now, nakikita natin sa Blue Ribbon Committee, sino ba talaga ang masusunod, no? Ang grupo ni Pia Cayetano or ang grupo ni Erwin Tulfo? Baka ganun din mangyari sa impeachment, no? Sino ba ang legal na impeachment court? The one headed by Alan Peter Cayetano or the one headed by acting SP Sherwin Gatchalian? So I hope this will be resolved soon enough, no? Kasi pag hindi, baka magkaroon tayo ng crisis na naman rito, no? So again, I hope things will be settled pretty soon. But again, sa nakikita ko mukhang may stalemate talaga at this point, no? Last question, sir, my part. Marami kasi nagsasabi na under the Sara Duterte presidency, baka lalo mas maging watak-watak ang Pilipinas. Baka daw habulin. Alam mo yun? Habulin yung? Balos ba mo? Makare-rest back daw si VP sa lahat ng kanyang mga political opponents. Vice President, as her friend and ally, anong tingin mo? Talaga bang ganon? Mas magiging watak-watak ang Pilipinas? No. Again, yung mga nagsasabi po niyan, sinasabi lang po nila yan para po to discredit the Vice President. Again, that's politics, no? Yung mga so-called political analysts dyan na nagsasalita sa mga TV, sa mga radyo, these are people who have other ulterior motives, no? Siyempre, may mga iba dyan nagsasalita, may mga sinasabi tungkol kay Vice President kasi po ang kanilang gustong makitang makaupo as bilang presidente is either Leni Robredo or Risa Hontiveros. That's all politics, no? But having worked with the Vice President previously when she was mayor, I can tell you that she is level-headed, no? I do not think she will ano ba yung balos sa Tagalog? Gaganti. Gaganti, oh. Hindi ko sa tingin ko hindi siya gaganti. But definitely she will hold everybody accountable.
no? Kasi hindi na natin maiwasan ito eh. Napakalaking issue talaga itong corruption nangyayari ngayon under the present administration, and we cannot also forget it because the people really want accountability. Gusto po ng mga kababayan natin na meron magiging resulta dito sa mga investigasyon. Gusto nilang makita na may mga makukulong. Ako, ang tingin ng taong bayan sa present administration, I think naniniwala sila walang mangyayari. No? Walang mananagot. So therefore, it is expected dahil walang magiging resulta sa administrasyon ngayon, sigurado yan pagdating ng panibagong administrasyon, whoever it is that will be the next president, I am sure the people of this country will want the next president to put in jail those people who were corrupt in this administration. Proven corrupt. Yes, proven of course, di ba? So yun ang tingin ko dyan. I think that is what the people are going to be looking forward to in 2028 and beyond. Sir, bisahin po ninyo sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga overseas Filipino workers na patuloy pong nakaabang, nakasuporta sa lahat po ng mga kabangin ngayon ng Vice President at nagdarasal po ng pagbabago at justisya po para po sa kabanang bayan. Ano po inyong huling mensahe sa ating manonood, sir? Unang-una, of course, sa mga biktima po ng lindol sa Mindanao, we will continue praying for you. Nananawagan po tayo sa mga gustong tumulong, nandyan po ang Office of the Vice President. Of course, kung meron kayong other ways to help, you have access to foundations that are doing work in Mindanao. Please po, tumulong po kayo kasi napakalaki na po ng problema nitong nangyari po sa Mindanao. And of course, sa ating mga kababayan, let us just be vigilant, and stay safe, and let's try to make sure na we are also safe in our respective homes, And sana sa ating gobyerno, I hope they really concentrate on the problems of this country. Dahil po 2 taon na lang po ang administrasyon ngayon naiiwan, and hanggang 2028 lang po ang current administration, and 2 years is still a long time, A lot of people are saying wala na mangyayari. Ako, I'm hopeful that things will be better, but again, I think the only way for us to move forward and make sure that the country prospers is to stop this politicking. Talaga nakaka-apekto po yan sa ating gobyerno pag namumulitika tayo na masyadong maaga. Sir Anthony, maraming salamat. Daghang salamat sa kanunay and amping sa kanunay po. Si Anthony Del Rosario, Secretary General